Sige, mamaya malalaman natin. Pero siguro kunan muna natin ng reaksyon ang isa sa mga stakeholders ng customs mga kapuso, ang Confederation of Truckers Association of the Philippines, so CTAP. Ang kanilang pangulo, nasa ating linya si Mary Zapata. Ma'am Mary, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Magandang umaga, ma'am. Hi, Mr. Joel, Ms. Weng, sa lahat ng taga-subaybay. Magandang umaga. Una sa lahat, unang tanong ma'am, meron ba kayong kamag-anak sa customs? Maganda yan. Meron ba, ma'am? Parang Meron ngayon palang ba? kwentas klaras na tayo Opo. sa usapan, ma'am. Para malinaw ma'am, meron ba kayong kamag-anak o kaibigan? Paano? Diyan po sa customs ma'am. Nagkataong walang kamag-anak, nagkataon. Napakaswerte ninyo ma'am. Oo, hindi Dahil hindi itutuloy kayo namin damay ang sa aming mga policy. pagtatanong. Ma'am Mary, ano initial reaction ng grupo po ninyo dito po sa Anti-Conflict of Interest Policy po na ipapatupad sa Bureau of Customs? Well, alam mo naman, basta may bagong appointed officials, lagi silang mga for the change. No? So, it's not only change, dapat may courage na ma-implement yung lahat ng yan. Mhm. May courage to implement itong mga pagbabagong ito. Yun ba sinasabi ninyo, Ma'am Mary? Yes po. Kasi baka naman yan, alam mo naman, lahat promises yan. Pero baka naman walang commitment really to do it. So, standby kami. We will be watching on every movement at saka every galaw dyan sa loob. Kasi kung mayroon namang magandang development, that is a very, very welcome action from our group. Pero ma'am, sa tingin po ninyo, dahil nailabas na itong Anti-Conflict of Interest Policy ni Commissioner Nepomuceno, magkakaroon ba ito ng mabigat or malaking pagbabago? Magdudulot ba ito ng malaking pagbabago sa sistema sa Bureau of Customs? Lalo na sa issue ng favors sa mga kadilings nila o katransaksyon nila. If this will happen, napakaganda yan dahil magiging level ang playing field. No, for advantage, walang yun nga, as I said, level ang playing fields. Walang magkakaroon ng advantage dahil kamag-anak si ganito, si ganyan. Alright. Go ahead, ma'am. Wala. Magiging maganda yan. Pero maliban po dun, ma'am, ano yung pangunahin na gusto ninyong baguhin ni Commissioner Nepomuceno sa Bureau of Customs? Yun bang palaging sa dulot din ng sakit ng ulo ng mga truckers kagaya po ninyo? Well, we are going to present to him regarding on the tracking. Ma'am, ayusin lang po Oo. natin yung signal ninyo Oo, kasi nabatid ko sa kanyang sa boses niya, na medyo exasperated na rin. Yes. Kasi marami nga naman daw Pangako. Oo. Sa Pagka dami na nang pumasok, dumaan pumakmed. na Oo, commissioner nangangako. sa kanila na nila sa negosyong yan, ibig sabihin maraming pangako. Pero lang yung mga tinutupad. pangako na hindi naman natupad. Natutupad, oo. So, siguro magandang malaman natin kay Ma'am Mary, ano ba yung mga patakaran nitong pinalitang administrasyon ng Bureau of Customs? Nakulang at gusto niyang mabago ng bagong Yan. Customs Commissioner. Sige nga, okay na siya. Ang pangit ng signal. Oo, Mga mobile yata si kapuso. Ma'am Mary Hindi maayos yung ating natatanggap na mga impormasyon galing po sa ating resource person, si Ma'am Mary Zapata. Pero sa Okay na totoo siya. lang, mabigat yung posisyon na tinanggap ni Commissioner Nepomuceno. At sabi nga Dahil niya, sa napakahabang panahon, parang kahit sinong inupo doon, Joel, no? sabi niya, 'di ba? Sabi natin, anong pwede mong gawin diyan dati ka nang nandiyan. Sabi niya kasi andun ako sa ilalim eh. Oo, wala Noong mga siya yung panahon, wala akong kapangyarihan na para mag-set ng policy. magbago ng mga pulisya Totoo diyan. yan, oo. So, ito siya na ho ang top honcho. Ika nga mga kapuso. Siya na po ang pinuno. Taga-direct. At wala na tayong ibang sisisiin kundi siya. Naman, backstop sa him. Commissioner. Lalo na iyaw ko na talaga marinig, Joel, yung Tara. Diba? Kaya nga, yung Oo. Tara. Usap, Laking tatanong nga pera nung natin kay Ma'am Tara. Mary kung Although natutuloy yung pa rin sangkot mga doon, Tara Jo, na yan. natatanda mo si Ginoong Taguba. Yan, O diba yan. nakasuhan siya at alam ko nahatulan na siya doon eh. So sana, pero siya lang.
Pero paano yung sinasabing kasama niya doon sa mga Friday nights o Wednesday night, kung ano mang araw of the week sila Kung nagmi-meeting? ilang beses nang Oo. inimbestigahan niya sa Senado pa nga, 'di ba? Totoo Sabi ni yan. Senator Lacson diyan daw nagmi-meeting sa Manila Hotel. Totoo yan. Oo, Hindi ngayon, pipitsugin Ngayon in hotel the age pa. of technology, Weng. Hindi mo kailangan mag-meet face to face. Okay na. Oh. Ma'am Mary, opo, Yes po. naputol kayo. Sabi nyo, makikipagpulong kayo kay Commissioner, tama ba? Kay Commissioner Ariel at ilalatag ninyo yung mga gusto nyong mga pagbabago na mangyari po sa Yes. customs. Mhm. We will be having a meeting this afternoon by 3 p.m. tungkol sa grupo natin. Kasi mayroon kaming mga request or suggestions na hinihingi namin noong pa man. Na-start nagkaroon na lang naman ang pag-uumpisa, kaya lang hindi pa nga natapos. Baka sakaling ma-reconsider ni bagong commissioner namin. Plus, these are yung mga concern naman namin na yan ay known to the industry related sa aming negosyo. Like for example, with DTI, with the OTR, lahat yan, nabigyan namin sila ng notices. So, baka sakaling makatulong. Sana ang naman, ma'am. Yung mga patakaran na yan makapag pababaw sa presyo kasi bahagi kayo ng supply chain Mm-mm. Di ba, ma'am? Kukuha kayo ng mga Oh. produkto galing sa customs, Ibabiyahe. ibiyahe ninyo. Siyempre yung logistics, di ba? Nakakadagdag po sa gastusin po ng at presyo ho ng mga pangunahing bilihin. Sana yung mga patakaran na gusto nyong maipatupad sa customs magpapababa po dito sa presyo. In the end, bumaba ang presyo ng produkto. I just would like to emphasize, Mr. Joel and Ms. Weng, na ang ating logistics cost is the highest in Asia. Ang atin is more or less 33%. Oy. So meaning, kung ikaw ay bibili ng isang peraso na ballpen na lang, Mm-mm. ang iyong ang cost lang nun ay 67. Yung 33 pesos logistics cost yun. Mhm. Ba? Which is yun ang alam namin kung bakit nagkaganon. Mhm. So yun ang gusto paliwanag sa kanila, baka sakaling ma-reconsider nila yon. Ayun. Ano po yung pwedeng maging hakbang, yung mga recommendations po ninyo para mapababa natin ito? Well, ang magiging role kasi ng customs is it regulate yung mga transacting public sa Bureau of Customs with regards dyan sa releasing of the cargo, transportation of the cargo, lahat yan. May mandato naman sila according to them with CMTA na they have the power to regulate or to accredit yung mga service providers ng Bureau of Customs. Bakit sa ngayon po ba hindi pa full yung ganitong klase ng sistema, accreditation ng mga cargos dyan sa Bureau of Customs? Hindi. Kasi mayroon pang service provider na hindi accredited, hindi regulated. Bakit po sila napapayagan na mag-transact with BOC at magbiyahe ng mga cargos natin kung hindi sila dumadaan sa tama accreditation? Alam mo, Weng, yan tanong namin. Aha. Mhm. At sa kahintay ang sagot, wala pa silang maibig kung mabagal lang ba o Mhm. ayaw nila i-address. Pero sa ngayon po ba, ilan ang accredited na truckers dyan sa Bureau of Customs? Yung allowed ba legally na mag-transport ng ating mga cargos coming from BOC to different parts po ng Pilipinas? On the part of the state, we have 1,200 companies Mhm. and 10,000 to 12,000 truck units. Pero when yung aming operation nagiging costly because of other parties. Ano po yun? Like, Ano ba yung mga parties na yan? Like for example, the shipping lines, Mhm. container operations. Yan yung mga talagang nagpapahirap sa mga truck Mhm. Mhm. operation na hindi hirap but it cost money. Mhm, mhm. Okay. Anong suggestion ninyo para magawa ng paraan yung issue yan at eventually Yung sa mapababa shipping. ang presyo ho sa shipping tsaka sa logistics? Alam mo, Joel Weng, napakadali naman nilang tingnan eh. Hmm. Nung mga nakaraang
taon na hindi pa ganito kataas ang inflation. Alam mo, yung destination charges ng shipping line, for a 40-footer, only 15,000. Ngayon, alam mo kung magkano? Magkano More na po? than 100,000. Ah, ganon. Bakit daw po na gano'n na sobrang taas naman? Well, yung lahat ng tayo, yan ang tanong namin. Bakit, why government is allowing that? Ang reason that is, they are not being protected by any Hindi pa. government agency. Na hindi sila nire-regulate, tama ba? Yun ang kanilang claim. Oh, so pwede sila magtakda ng presyo nila. Magtaas na magtaas. Yes. Oo nga. Yun nga yung pinakamagandang sample ko sa inyo. Napakadaling maintindihan ito. Sino ang dapat nagre-regulate dyan, ma'am? Ma'am Mary? Wala nga daw eh. That is what the custom is trying to start with. Malaki pala problema natin sa tracking eh. Yung shipping lines. Yung yun ang- shipping at saka yun sa ang- tracking. Kasi nga yung sistema Oo. na sa kanila napapato yun. 140-footer container, 100,000, Joel. Wow. So ano ang presyo ng laman nun kung sakaling dumaong na yan at may biyahe na? Eh kung mura man ang laman, Oo. dahil nga mahal ang singil doon sa Mahal yung freight, bayad sa Diyos shipping. ko, Oo. naloko na. Talagang mamahal Alam ang mo- presyo. Isang bagay pa, nung mga nakaraang panahon, kasi alam mo naman tayo, matanda na tayo dito. Mm. Yung pagsasauli namin ng tikunti, wala kaming gastos, kundi 100 piso. Alam mo ngayon, ang gastos namin, umaabot ng 5,000. Magkano? 5,000. 5,000, 100 lang dati, 5,000 na ngayon? Tama ba, Ma'am Mary? Oo, tama. You got it right. Wow! Anong ano yan? Anong, Yes. anong portion po yan? Anong tawag dyan sa dati 100? Yung dating nagsasauli kami ng mga empty container, di ba? Paglabas natin, loaded. Opo. Sa importer. Mm. Pagkatapos magkarga, kailangang ibalik namin sa Opo. shipping line C1. Opo. Ngayon, lumaki na ng lumaki ang gastos doon. Dati, 100 piso, 200 piso, pinakamalaki, 300, masaya na. Oo. Pero ngayon, ranges from 2,500 to 5,000. Wow! Ay talaga nang tataas ang presyo. So sinasabi ninyo, itong shipping lines, dapat to i-regulate ito. Para hindi naman sila nagtatakda ng Yes. sarili po nilang presyo. Tama ho ba yun? Yes, di ba laging sinasabi ni President Marcos na ibaba ang logistics cost? Ito napakasimpleng yan ng kahit hindi masyadong technically alam yung nitty-gritty ng operation support. Madali yan eh. Hindi ba pwedeng customs ang gumawa niya? O kaya Philippine Ports Authority? Di ba? And dahil ng ahensya, Oo. Totoo na yan. nandyan, in place. Ba't hindi ho nila pakialaman ito? Alam mo, sa dami, may 10 taon na yata na pinag-uusapan. Nag-intervene na dito ang DTI, Mhm. Marine, halos lahat na. Ang Malacanang, we were called before. Nag-orient kami doon. But then, ang PPA, just one of the government na tumutulong-tulong, but not fully because sila yung nakakaalam ng nitty-gritty ng operation dyan. Okay. If you will be PPA, they are very knowledgeable of this. Knowledgeable ang PPA dito. O sige, ma'am, nakuha na namin yung yung punto po ninyo. Mamaya makakausap namin si Commissioner Nepomuceno at ipapahatid po namin itong concern na ito. Ma'am Mary, salamat sa oras. Mag-ingat ka. Thank you. po.